Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ayan, kung mapapansin nyo, gabi na dito sa amin, no. Ito nga pala yung unang araw ko na night shift ako. Yung panggabi yung pasok ko. 1 month na nga pala ako sa trabaho ko. Tapos ayun, nakasurvive naman, kinaya naman. Tapos nakapagliwaliw na rin. Tapos ayan, eto nga, after 1 month, may bago na naman tayong challenge na harapin. Kasi start na ng night shift ko. Yung store kasi namin may drive-thru siya, kaya 24 hours siya. Tapos usually ang duty lang sa amin kapag ka night shift, isang tao lang. Pero ngayon dalawa kami kasi nga under training pa ako for 3 days para sa night shift. Tapos hindi pa naman ako tuloy-tuloy, 3 araw lang. Tapos next month dun ako magtutuloy-tuloy. Kasi dito sa amin ang night shift dito 3 linggo straight yun. Tapos bago ka mapalitan ng susunod, usually mga Pilipino lang naman yung mga nagpapanggabi, tsaka mga lalaki lang. So ayan, ang kapal ng snow dito sa amin, no. Kanina kasi malakas yung snow, buti nga nakisama yung panahon sa atin ngayon. Kahit pa paano, di tayo mahihirapan. Pero naisip ko lang ang malas nung time na magiging panggabi ako, kasi tatapat siya ng kasagsagan ng snow. So wala tayong choice kundi magtiis pansamantala. Saglit lang naman yung summer, saglit lang naman yung winter. After na summer na ulit. So ayan, pasok na naman tayo sa trabaho. Alam nyo, ang sarap pala sa feeling, no, pag natitreat mo yung sarili mo. Yung after mo magtrabaho ng 1 buwan, tapos kumikita ka na. Kasi yung kinikita mo dito, hindi mo naman kayang kitain sa Pilipinas eh. Nang nagsisimula ka pa lang, kaya mo yung kitain pag professional ka na. Pero ayun, kaya pala marami nag-iibang bansa. So samahan nyo muna ako sa pagpasok ulit. Ito nga pala yung view ko dito pagkagabi. Alam nyo, napakaganda ng snow. Kung titignan mo, kung iisipin mo, napakaganda, ang sarap sa feeling. Lalo na sa ating mga Pilipino, kasi wala namang snow sa atin eh. Yung gantong feeling, yung bagong bagsak lang yung snow, ang sarap-sarap niyang paglaruan. Pero yung yung walang hangin. Kasi kadalasan pag pumapasok ako, tapos nag-i-snow, ang mahirap yung yung makakasalubong mo yung hangin. Yun talaga grabe, sobrang lamig. Susumpahin mo na yung snow, parang gugustuhin mo na lang pumarang agad ng taxi. Pero yun, tinitiis namin yun kasi kailangan namin makapasok sa trabaho. Kung magta-taxi naman kami, napakamahal. Malaking sayang din yun, kawalan sa budget. Ayan, maganda yung gantong weather lang. Walang hangin, walang bumabagsak na snow. Malamig lang siya kasi may snow sa lupa, pero kaya.
So ayan, nandito na ako sa tulay ulit. Malayo-layo pa yung lalakarin natin, pero kakayanin natin. Andito na nga pala tayo ulit sa highway. Alam nyo, sa loob ng isang buwan, ang dami ko nang natutunan. Totoo pala yung kasabihan, no? Na pagka umalis ka sa comfort zone mo, dun mo marirealize yung mga pagkakamali at pagkukulang mo. Kasi akala ko dati nung nasa Pilipinas ako, yung mga pinagkagagawa ko, akala ko yun yung tama. Akala ko yun yung maganda. Pero pag nasa ibang bansa ka na, tapos napagdaanan mo na yung mga dapat mo pagdaanan, doon mo marirealize yung mga tama at mali. Alam nyo, napaka-importante ng oras sa ating mga tao, lalo na sa pamilya. Marami dito sa mga nag-abroad, tinitiis lang yung oras nila dito para kumita ng pera. Pero sa totoo lang, doble yung hirap. Alam mo yun? Kaya kayo ng mga nasa Pilipinas, makakasama nyo yung mga magulang nyo, pamilya nyo, asawa nyo. Napakaswerte nyo kasi hindi nyo na pinagdadaanan to. Kaya dapat maglaan kayo palagi ng oras kasama ang pamilya nyo. Kasi pag napunta kayo sa gantong sitwasyon, wala kayong magagawa kundi tiisin na lang yun. Tsaka yung sa pera, dapat maging wise din kayo sa paggamit ng pera nyo. Hindi porket may kinikita kayo, uubusin nyo na lang. Hindi masamang maggala or mag-enjoy. Kasi ako ganun din ako, hindi ako pwedeng hindi nag-enjoy. Pero dapat nagsisave pa rin tayo. Kasi ako, hindi ko nakikita yung sarili ko na magpo-for good ako dito. Kahit gaano pa kaganda yung bansang to, mas gugustuhin ko pa rin sa Pilipinas. Kahit third world country lang tayo, pero at least doon masaya ako at kasama ko ang pamilya ko. Siguro ilang taon lang din ako dito, mag-iipon para makapagnegosyo. Kung sakaling maging maganda yung negosyo, tsaka ako ulit uuwi. Pero sa ngayon, ang focus ko muna makapag-ipon. Pinagpapawisan ako. Grabe, Canadian na ba ako? Parang nasanay na ako sa lamig. Parang pinapawisan ako. Andito na nga pala ako malapit sa trabaho namin. Sisimula na naman tayo ng another learning experience. Salamat nga pala sa mga nagko-comment sa akin, tsaka sa mga nagbibigay ng tips tsaka ng advice. Maraming salamat. Yung mga hindi ko nare-replyan, pasensya na kayo kasi minsan busy, tapos kulang sa oras. Kasi pag nasa abroad ka, kahit ilang minuto pipiliin mo na lang ipahinga. Kasi iba rin yung pagod dito, yung pagod na may kasamang hirap. Kaya pagka may konting pagkakataon ka na makapagpahinga, susulitin mo talaga. Lalo dito sa lugar na to, napakalamig, napakahirap bumangon. Parang ang sarap na lang matulog, no? Pero hindi pwede kasi marami tayong bayarin. Yung gusto mo sila gulatin, isang araw gulatin mo sila, no? Hindi ka babangon, tutulog ka lang, magkukulong ka lang sa kwarto, hindi ka sasagot ng calls, ng text. Kumbaga alis ka sa mundo. Tapos kinabukasan wala ka ng trabaho. So ayan, dito na ako sa work. Ito nga pala yung store namin pagkagabi.